Yes! Hindi pala napindot ni Don Don. Nakapag-emote na ako ng mga bagay-bagay nga tungkol sa pinag-uusapan pa rin pong parang unsolicited advice na ibinigay nito ni Heart Evangelista sa ating minamahal na si Heart, o di ba Mama Heart, dito sa na naman pinagpipitagana naman po nating 2015 Miss Universe na si Pia Works Back. Kasi nga po, di ba, pinagsasabong sila, may mga ibang grupo, may mga grupo na nagpipilit na yun, lagyan sila ng intriga para ma-achieve nila siguro at magkaroon sila ng mga koneksyon sa mga international fashion events. Siyempre, pinatutungkulan ko na dito yung mga glam team na talaga namang wala namang ibang pagmumulan ng mga issue kay Heart at saka kay Pia, kundi ito mga nakakasama rin nila. Glam team man yan, mga publicist man nila, PR man yan or what. Kasi nga, ito nga of late, parang napapansin ng marami na parang nagbabardagulan itong dalawa na to, sagutan sila ng sagutan ng sa mga issue, although hindi sila ang direkta ha, pero may mga cryptic messages or posts na nangaganap na hanggang umabot na nga sa point na itong si Heart during the time na pinopromote niya yung kanyang parang TV special na lumabas sa GMA7 na napanood namin, bongga ang mga kasosyalang fashion, at hindi siya nahiya na audition pala siya ng audition sa mga Hollywood movies, sa mga Hollywood films. Simula nung Crazy Rich Asian hanggang doon may mga iba pa siyang binanggit na mga ano na nire-refer sa kanya ng mga nakikilala at nagiging kaibigan niyang mga fashion icons, di ba? So yun na nga, doon sa nag-viral na parang payo ni Heart kay Pia, yung may kinalaman doon sa beware of emotional terrorist or mga sinabi pa niya na sana ay wag mangyari sa iyo yung nangyari sa akin, something to that effect, na parang sinishare lang ni Heart yung mga pinagdaanan niyang lungkot at hirap at sabihin na nating friendship dito sa mga sinasabi niya mga tao na alam mo yon, pwede namang may karapatan naman at may kalayaan or kumbaga may freedom to go out of their way or kumalas or umalis sa hanay ni Heart, but not to the extent naman siguro na alam mo yung maninira pa, magkakaroon pa ng mga issue ng mga mula sa nakawan, sulutan, etc. So parang dahil nga sa nangyayari at dahil sila nga ni Pia ang nagmimistulang parang fashion icon representatives natin sa international stage or international world, o di ba? Through their fashion at saka yung nagawa talaga nila, lalo pat si Pia, nagna-number 1 ba siya or nasa top 3 siya, ganoon din naman si Heart sa mga nagtitrending na mga fashion icons sa buong mundo. Kaya nga siguro nagagamit din sila nito mga different brands na kumukuha sa kanila kasi nga ang ingay ng Philippines. Parang alam mo yun sa beauty contest, yung naalala mo yung Grand International ni Nawat, di ba, na ang ingay-ingay ng mga fans na sa mga Bucon na nakaka-generate sila ng buzz worldwide dahil alam mo yun, nag-aaway-away, pero syempre nagbi-benefit yung mga ang nagbi-benefit dito yung mga kagaya nga ng mga brand na sinasabi ko na pinopromote din siguro o nag-iimbita dito kay Pia at saka kay Heart. So anong tawag doon? Syempre may kinalaman nga ito sa glam team, and wala akong nakikitang mali, wala rin naman ako nakikitang pangit dun sa parang unsolicited advice na ibinigay. Although wala pa namang binibigay na reaction itong si Pia, lalo nga't patungkol dun sa parang wish ni Heart na sana hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin statement na may kinalaman nga dun sa dating glam team na alam naman nating lahat, base na rin sa nababalita, na nakay Pia na ngayon yung dating glam team ni Heart Evangelista. At ito yung mga glam team, hindi ko rin naman sila naman ay may karapatan ding sumagot na sila talaga yung na ito tinuturo ng mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong intriga. Kasi nga ito yung glam team na sinasabi na di umano ay alam mo yung kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang pagkapit sa mga international brands at international fashion icons, designers, etc. para siguro ma-penetrate. Siguro may mga pangarap din naman sila na alam mo yun, magkaroon sila ng espasyo sa international scene. Kaya yun, ano naman yun? Para sa anong tawag bang term na hindi ko makuha, yung gagamitin sila lahat, sorry sa term ha, gagamitin ang kung anong alam nilang gawin para ma-penetrate nila or kumbaga makapasok sila sa tinatawag na inner circle. Diba? Yung mouth lang. Ang saya-saya lang. Ang saya-saya lang daw. So ngayon, itong si Heart, andali.
ang dami pinagkakaabala nito. Sabi ko nga sa inyo, napanood natin yung ano niya, yung kanyang TV special sa GMA7. Tapos, dito nakita natin sa GMA News, kasali na naman siya dito sa show ni Atelier Zura, Fashion Factor Dubai. O, ang toroy, hindi natin alam to, wala tayong nalalaman sa mga fashion. Pero yung mga binabanggit kasi mga pangalan dito, kilala kasi talaga sa fashion world. So, siya ang nag-open ng show na yan. At sa March, alam natin, sa 2025, siya rin ang naimbitahan na mag-open naman para kay Vietnamese designer si Pan Huy sa Paris Fashion Week. Antara, last March ba to? Last March. Sorry pala, hindi sa 2025. So, ang dami niya mga pinagkakaabalan, ang dami niya mga gimmick, Tapos, pinakita nga doon sa Heart World na pinakita sa episode nga na pinasabi ko na panood natin kagabi, Sabado yun, no? Na nakikilala niya, binibida niya yung napakarami mga fashion designers at mga fashion icons. And of course, celebrities na nakakatabi niya sa upuan. Nakita niya naman natin kung paano ano. So ito na talaga siguro yung klase ng exposure or buhay na gustong gawin ni Heart for as long as in pa rin siya. Kasi eventually naman, alam mo, yung mga fashion, kahit dadating ang panahon, may mga bagong sisibol, may mga bagong makikilala, makakasalamuha, in the same manner na ganoon din naman sa Miss Universe natin. So magkakaroon sila ng mga sarili nilang mga priorities ngayon na yung pagiging fashionista nila, ando doon na inaitatak na natin. At nagpapasalamat tayo sa kanilang dalawa, ha? At sa mga nauna na rin sa kanila, of course, sina Melanie Marquez, tapos sino yung pinakamahusay nating kalimutan ko po ang pangalan, forgive me. Oo, napakamahusay nating yung nakilala bago pa si Melanie Marquez. Ano ang pangalan noon? Ito naman si Dundun, nasa fashion, hindi alam. Na ang husay-husay talaga niya na nagbugay o baga nag-open ng maraming doors para sa mga kagaya ngayon ni Heart at saka ni Pia. So, kami naman din, unsolicited advice na pwede namin i-share ng Unbettable channel dito sa mga glam team na, alam mo, gusto rin makapenetrate or magkaroon din ng sana ipakita na lang pakita na lang din ninyo or natin ang kakayahan natin bilang mga makeup artist, hair technicians, mga glam, mga stylist, at ano pa yung mga kasama sa glam team, magagaling na photographer, mahuhusay na PR, social media influencers, etc. Pakita na lang natin yung husay natin sa mga ganung aspeto kesa mag-dwell tayo doon sa mga mapanirang intriga na hindi naman nanganganak ng kabutihan kundi ng, alam mo yon, ng away, ng trouble, ng confusion, hatred at the most, diba? So kasi tayo mga Pilipino naman, alam naman natin, super very talented tayo sa napakaraming aspeto, technical man yan, intellectual man yan, skill or what, napakauhusay natin. So yun na lang natin yung paglinangin, kumbaga yun ang ating pagyamanin kasi nakilala na rin man tayo sa buong mundo, di ba? So to Heart, good luck, bebe, mama, and kay Pia, idol ka pa rin namin hanggang sa mga sandaling ito. At sana nga talaga magkaroon na kayo ng baby ng jowa mo. Magkaroon na kayo ng baby ng jowa mo. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos. Nagpapasalamat pa rin. Tama. Sana nga ay wag mangyari yung nangyari. Parang gano'n, nakakaloka kasi yung mga ganong mga ganong statement. Maraming salamat po. Goodbye po at happy viewing sa ating lahat. At sa mga kapamilya ko pa rin po dyan sa Bicol region na patuloy pa rin nakikibaka sa onslaught ng Typhoon Christine, more power sa ating lahat. Dasal lang po tayo. Mabuhay, Diyos mabalos.